mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyong tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba namay kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak na kahalayan. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagpaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo Panginoon natin. Sa kanyang papurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula noong una, ngayon at magpakilanlan pa. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Tayong lahat, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw ay hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Tugon po. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mo sa santuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas ng pag-ibig mo'y mahigit pa ako sa buhay. Kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Tugon po. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring inaalay. Tugon po. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Tayo po'y magsitayo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin ang inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang mabinyag sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat hindi kilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Pero sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsiupo. Muli po, isang magandang araw sa ating lahat. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Sa pinagpapalakpak po, ang biruan ko, hindi naman Panginoon ang gustong palakpakan, si Father lang. Pero alam niyo po, I realize, it's one way of getting the attention of the people. So, pagaman, malino naman sa atin ng Diyos ang pinatutungkulan natin. Sa
mabuting balita kung ating narinig sa umagang ito, napakaganda po, no? Makikita natin yung pagkatao din ni Jesus. Nakikipag-visitan din naman pala si Jesus. Kasi siguro po, kung tayo may nasa katayuan ni Jesus, mabibisit ka din naman dun sa mga kalaban niya, sa mga kaaway niya. Sino po ba yung mga kaaway ng Panginoon during His time? Yung pong mga nasa simbahan. Yung mga tagabatas, mga pariseyo, yung mga nagpe-perform, yung mga pari, yung pong mga eskriba, yung pong maaalam sa kasulatan, sa Bible, at yung pong mga matatanda ng bayan. Sino po yung mga matatanda ng bayan? Ito po yung mga consultant. Kumbaga, sila yung may nasa posisyon, they are 70 members of Sanhedrin na laging pinagtatanungan ng mga tao, bakit sila yung nakakaalam ng mga nangyari ng araw. At sila yung nagpapasa ng mga nakasanayan at nakaalaman. At ito ngayon, dumarating ang anak ng Diyos. Dumarating si Jesus. Imagine, nung pong sinilang si Jesus, 0 to 30 years old, tahimik naman si Jesus. Pero bigla-biglang after 30 years old, nagpabinyag siya. At saka sa mga ngaral, at sasabihin niya siya ang anak ng Diyos. Medyo mahirap naman talagang paniwalaan yun on the part of the scribes, the Pharisees at ng mga Sanhedrin. Pero gayon naman, during our time, sa panahon po natin, hindi na po tayo katulad ng mga Pariseyo, ng mga eskriba at ng mga Sanhedrin, sapagkat alam na natin ang buong kwento. At malino na sa atin na si Jesus ay anak ng Diyos. At kilala natin kung sino ang Diyos. Na hindi na tayo basta-basta sumusunod sa mga pari, sa mga hari, sa mga politiko. Malinaw sa atin na tayong lahat bilang mga tao ay pantay-pantay na mga anak ng Diyos. Na bawat isa sa atin, maliit, malaki, mayaman, mahirap, may kakayahan, walang kakayahan, may kapangyarihan na wala, ay may dignidad. At yun naman po ay nakalagay sa saligang batas ng ating bansa. So, ibig sabihin, lahat po tayo ay may puwang sa mundong ito. Lahat tayo ay may karapatan sa mundong ito. It just happened na sa standard ng mundo, nakikita natin na parang mapalang o swerte yung mga mayaman, yung may kaya, may kapangyarihan, yung mga tanda, yung malalaking tao. Pero sa mata po ng Diyos, wala namang mayaman at mahirap. Sa mata ng Diyos, walang bata at matanda. Sa mata ng Diyos, walang nakakaangat at walang nabababa. Ngunit bilang siya nagkatawang tao, alam niya na sa mundong ito, yun po ang sitwasyon. At yun nga po yung halaga na siya ay nagkatawang tao. Bakit? Para ibigyan sa atin ang kalinawan na lahat ng ating pananalangin, lahat po ng laman ng puso natin, yung ating mga reklamo siguro, yung pagsusumamo natin, lahat ng kahilingan natin, naiintindihan ng Diyos. Kung meron sa ating nananalangin, na sana po, Panginoon, tingin dasal namin na magkaroon kami ng magandang ani. Alam ng Diyos yung sitwasyon, bakit ba humingi tayo ng ani? Kung meron ka nananalangin sa atin, na Lord, sana ibigay mo sa amin ng justisya. Naranasan ng Diyos mismo na siya ang gala ng justisya. Kung meron ka sa atin nananalangin, na Lord, sana po, tulungan niyo ako sa mga umaapi sa akin sa mga kaaway ko. Alam ng Diyos yung karanasan na magkaroon ng kaaway, yung maranasan ng masaktan ng apingin. Sa mga nananalangin sa atin na Lord, sana po ibigay niyo sa amin ang katarungan, paniwalaan kami kahit kami maliit na tao lang. Alam ng Diyos na minsan sa buhay niya dumaan din siya sa korte. Alam ng Diyos na minsan sa buhay niya tinalikuran din siya ng mga tao. Itinakwil din siya. Alam ng Diyos, lalong-lalo na kung ano yung karanasan ng maliit na tao ng mahirap, ng walang kapangyarihan. Bakit? Dahil siya mismo naranasan niya kung paano gamitin sa kanya yung kapangyarihan ng mundo. Kaya nga po ang ganda ng usapan sa Ebanghelyo ng ating narinig. Nagtatanungan sila, tinatanong nila, kanino ba nakuha yung karapatan na gawin ang lahat ng gusto mong gawin? Kasi ano ba ang gusto gawin ni Jesus? Para sa mga eskriba at mga pariseyo, it seems sa kanila na gusto ni Jesus baguhin ang lahat. Gusto ni Jesus na sirain ang templo. Gusto ni Jesus na tanggalin sila sa posisyon. Gusto ni Jesus na sa kanya maniwala ang tao. At gusto ni Jesus na sabihin ang Diyos ay kanyang Ama. At ang lahat ng yun ay kontra sa lahat ng kanilang nakagawian. At alam nila yung katotohanan. Sila na mismo nagsabi, kung sasabihin natin na nagmumula yung ating kapangyarihan sa Diyos, bakit hindi tayo naniwala kay Juan na isinuko ng Diyos at pinaniwalaan ng mga tao? Balik sa kanila yun, sampal sa kanila yun. At kung sasabihin naman natin na galing sa tao ang kapangyarihan, sampal na naman sa
kanila yon. So, sa mga eskribal pariseo na hindi naman abutan ng bagong tipan, na katulad natin, kahit po sila ay nasa lumang tipan pa lang, malinaw naman na sa kanila na si Jesus ay hindi nakagawa ng kamalian, na si Jesus ay hindi nagkasala. Pero, sa kahinaan nila at katigasan ng ulo, nagayanin pa rin sa kanila ang mundong ito. Alam naman nila may buhay na walang hanggan. Naniniwala ang mga pariseo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga papalaban nila ang mga Saduceo. Isang grupo na naman ng panahon ni Jesus na kalaban nila na hindi naniniwala sa buhay na walang hanggan. Pero itong mga pariseo, mga eskriba at mga sanitrin na ito, they believe in life eternal sa kabilang buhay. Kaya malinaw sa kanila. Pero sabi ko nga po, hindi naman natin sila masisisibulit their time. Sapagkat hindi pa naisisiwalat ang lahat-lahat sa kanila. Pero tayo, naisiwalat na natin. Kaya ngayon, na natitipong po tayo dito para tanggapin yung pagpapala ng Diyos, kasama natin po ang mga lay ministers ng ating parokya na napili ang lugar na ito para idaw sa kanilang programa na yun nga, ipaalala sa atin na ang Diyos naman ay nasa sa atin, kasama natin lagi ang Diyos sa kabila na ano man ang ating kong pinagdadaanan sa buhay. Gusto ipaalala sa atin na kailanman hindi tayo nalilimutan ng Diyos. Kailanman na hindi nawawala ang Diyos sa buhay natin. Na kailanman, kung ganito ang sitwasyon ng buhay natin, hindi dahil galit sa atin ang Diyos o pinapabayaan tayo ng Diyos. Kung hindi, ito pong mga ganitong sitwasyon sa buhay natin, na pinapatatag tayo at mas pinaparamdam sa atin na ano doon ng Diyos. Kasi, yung kung Diyos pinanganak sa ganitong sitwasyon, sa buhay na hindi perfecto. When Jesus was born, He was born sa lugar na hindi naman perfect. Sa buhay po natin, maraming mga hayop. Mga hayop na hindi lang aso, baboy, kalabaw, baka. Mga hayop na kapwa din natin tao na gumagawa ng hindi mabuti sa atin. Pero hindi aalisin ng Diyos yun sa buhay niya. Bakit? Nung pinanganak ko ang Diyos, pinanganak siya sa kulungan ng mga hayop. Bakit? Para doon pa lang sa pagsilang niya, malinaw na isa sa mga babanggain niya ay ang mga taong nag-aasal hayop. Kaya kung meron po tayo mga na-encounter ng mga taong ganun, hindi po natin sila papatulan o gagantihan na bilang hayop. Kasi hindi natin ibababa yung ating mga sarili. Kung hindi haharapin pa rin natin sa kanila, asabay kabutihan nila. Tutulungan natin silang ma-realize na teka lang kapatid, ikaw ay taong nilikha ng Diyos. At hindi katulad ng isang hayop na wala namang pag-iisip. At alam niyo po, kung minsan sabihin natin, buti pa yung mga tao na yan, ang sarap ng buhay, ang ganda ng buhay. Hindi naman po yun ang hahanapin sa atin ng Panginoon. Hindi naman pala tanongin ng Diyos sa kalangitan, o ikaw ba, kung ano pinanganak ka, unang ka ba sa buhay? Hindi naman. Ang tatanungin ng Diyos, kung paano tayo nagpatuloy. At sa kabila ng ating mga estado sa buhay, paano tayo nagsumikap na lagi makita ang Diyos sa buhay natin? Na lagi natin nakikita na kasama natin ang Diyos. Sabi nga po ng ibang mga fathers of the church, yun daw po mga paghihirap na naranasan natin. Una, maaaring ito na yung ating purgatorio. At ikalawa, sa paghihirap na naranasan natin at sa buhay na ito, maganda natin itong ialay sa Diyos. Kung paano siya naghirap sa mundong ito, na wala naman siyang kasalanan, parang masagip ang mundo, ialay natin itong nakabayanan din naman sa ating mga kasalanan. Kung ang Diyos nga, ayan po, nagpapako sa krus. Pero tayo, sa kabila ng ating mga kasalanan, ng ating mga kahinaan, patuloy pa rin tayo. Pinaparanasan ng Diyos ng kanyang kalooban. Patuloy pa rin tayo iniibig ng Diyos. Pero ano po ang sekreto para makita natin at maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos? Makita po natin yung mga mabubuting bagay sa buhay natin. Makita po natin yung mga bagay na meron tayo. Yung mga tao na kasama natin. Kasi marami, ang dinidikta po ng mundo sa atin, hanapin natin yung mga wala. Siyempre, pinabang hanapin mo yung wala. Pero, instead na maghanap tayo ng wala, i-appreciate natin yung meron tayo. Andiyan yung asawa mo, andiyan yung mga anak mo, andiyan yung mga kapatid mo, andiyan yung pamilya mo. Minsan, ang nangyayari sa akin, kung sino pa yung nagpapagal ng sarili, nag-aalay ng sarili, hindi natin ma-appreciate, pero puro
mo pa yung binibigay natin. Kailan na natin na-appreciate yung mga tao, yung mga bagay na meron tayo, pag wala na. Minsan, nagbibigay ng mga programa, mga maraming tao. Halimbawa ito, mamaya papakainin po tayo ng isang pita. Sasabihin ng iba, ano ba yung pita lang yung pinakain? Hindi pa natuwa. Nagbigay na nga. Hindi pa natuwa doon sa maliit na bagay yung ibibigay. Ito pong programang ito na gift-giving, kung una, kaya sabi ko sa inyo, pinapaalala ang presensya ng Diyos na nasa buhay naman na natin, hindi naman po namin dinadala ang Diyos sa inyo. Sapagkat sa bawat isa sa atin, ando nag-aari ang Diyos. Kaya magandang ipaalala sa atin, ang Diyos nasa sa atin. Kaya na maging hinda tayo, makinig sa Kanya. Pakinggan natin ang Diyos upang maramdaman talaga natin ando doon siya. At ikalawa, dito pong pagbibigay ng handog na ito sa pamuna ng lay minister, sa with partner team po sa inyong kapitan, si Kapitan Romeo, at ang ating BPC chairman, andito po si BPC, si Sir Federico. So, ano po ang pinapaalala sa atin na ito? Ng pagbibigay ng kabutihang programang ito, na kailanman hindi nakakalimot ang Diyos, na magbigay ng maraming kaloob sa buhay natin. Pero, tayo po ay sarado. Mahihirapan po tayong maramdaman na andyan ang Diyos. Kung tayo ay magpapatuloy na maging sarado, mahihirapan natin i-appreciate yung mga meron tayo. Halimbawa po, paggabi, kung tatanungin ko kayo, kung po bang kayo ay bago matulog, sinabi niya pa sa Diyos, sana po bukas magising pa ako. Sino po dito yung nagdasal kagabi na gano'n? Taas na po yung kamay, ayan, si Ateng, si Ateng. O paano po yung iba? You didn't ask for it, but you have life today. Nagising ka pa. Yun ay napakagandang ipagpasalamat na. Meron po kami minasmasang patay, iniiyakan. Kasi namatay. Nung pagtungo po kami dito, meron naman kami nadaan sa bungad na patay. Pero tayo buhay pa. Yun ay napakasarap ipagpasalamat. Sino po ba dito yung nagdasal kagabi bago matulog? Sana bukas gising pa yung anak ko. Meron po ba? O si Ateng. Paano yung iba? Yung may mga kalong-kalong na anak ngayon, nakikita niyo yung mga anak na ngayon, pinagdasal niyo ba sila kagabi na sana makapiling ko pa siya bukas? Hindi. Pero yung pinagkaloob ng Diyos. Sino po ba ang nagdasal na sana bukas? Pag-ising ko, may maipahipa akong lipstick sa bibig ko. Wala. Si Ateng. Pero may pinahid yung lipstick sa bibig ninyo ngayon. Napakaraming bagay na dapat tayo maipagpasalamat. Pero ano ang laging wala? Sabi mo sa kawa mo, inom ka na naman ang inunda, wala na tayong sasaing bukas. May sasaing ka naman kayo ngayon, salamat sa Diyos. Lagi tayong naghahanap ng mga problema. Pero alam niyo po, sa buhay pamilya, hindi na solusyon ngayon yung pag-aaway. Tama, sasabihin mo, kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng ganito. Alam naman yung nakasawa mo eh. Alam niyo naman ang mga anak mo dapat nilang gawin. Pero minsan, bakit umahan po ang isang pamilya sa hindi pagkakasundo? Ba't minsan, halimbawa, kung babae ang bumubuhay sa pamilya, ba't dumarating sa punto ng buhay niya na minsan parang ala na siyang pakialam sa mga anak niya? Nawala ng gana. Bakit nawala ng gana? Tama, responsibilidad niya. Pero ba't siya nawala ng gana? Baka kasi si Mister, hindi ma-appreciate yung paghihirap ni Mrs. Baka yung mga anak rin kasi, darating na pagod yung nanay, wala. Bakit minsan si Mister na nagtatrabaho sa pamilya, nawawalan ng gana, pag-inom na lang ng inom? Bisyo na lang ng bisyo kahit na lang nagugutom yung pamilya. Baka kasi puro taktak na lang yung nangyayari. Alam naman niya, alam ni Mister, alam ni Mrs., kailangan nakakainin bukas. Bukas ito na may program. Alam naman yun eh. Pero, nakakasawa lang din kasi minsan na pwede mo naman sabihin na, ano kaya bukas yung kakainin natin, ano? Paano kaya mangyari bukas? Siguro naman bukas, bibigyan tayo ng Diyos ng ganito. Pero hindi, ano nangyari? Nag-aaway, inaaway. Sabi po, confrontation is good. Kasi sapagkat when we confront each other, nalalaman natin yung mga problema na i-address. Yung dapat nating bigyan ng pansin. Pero pag sinabi po confrontation, it doesn't mean na away agad. Sapagkat when we confront, pag po confront ninyo yung misis niyo, yung mister ninyo, yung mga anak ninyo, hindi nakakalugan na lahat ay laging pasigaw, pagalit, o masama ang loob. Pwede natin i-confront ang isang tao ng maayos na ugnayan. At alam niyo po tayong mga hindi naman pinagpala na maraming pera, may magandang tahanan, isa lang po yung ating yaman eh, pamilya.
yung tahanan. Mga kapitbahayan niyo po, yun po yung mga magagandang regalo ng Diyos. Pag po kayo ay pupunta sa mga school, public school man yan, o Catholic school man yan, o private school, doon po nagkakahalo-halo yung mga bata. May mga bata po na nanggaling sa sa mayaman, sa mahirap na estado ng buhay. Pero alam niyo po, hindi naman yung mga bata masaya dahil sila ay mayaman o dahil sila ay mahirap. Alam niyo po kung tatanong niyo yung mga bata, bakit ikaw okay ka? Ba't ikaw mahusay ka? Ba't ikaw masaya ka? Bakit? Anong sikreto niya? Kasi po sa pamilya, masaya po kami. Nagsasama-sama po kami, kahit po simple lang yung pagkain namin, masaya kami. Kahit wala kaming kinakain, wala kaming nililimutan, pagkakasama kami, masaya. So, happiness is not about material things. It is about relationship. Yung po mayayaman na yan, mayayaman po. Pero pansinin nyo, pag uwi nila sa bahay, masaya ba sila? Masaya sila pagka uungnayan nila. Pero pag may kanya-kanya silang buhay, ramdam nila ang kalungkutan. At tayo po, ganun din tayo sa bahay natin. Hindi naman tayo naging masaya, malungkot tayo, wala lang tayong pera, wala tayong masarap na pagkain, wala magandang bahay. Bakit po tayo naging malungkot pag nawawala yung ugnayan? Kaya kung meron man po tayong bagay na dapat pagtrabahuhan, at isaalang-alang lagi, lalo na para sa mga anak, yung pong ugnayan ng mag-asawa. Yung ugnayan sa loob ng pamilya. At yun po, malaki po yung maitutulong nun, kung lagi-lagi makikita natin ang grasya ng Diyos, kung lagi-lagi makikita natin yung mga bagay na meron tayo. Kasi po, pag lagi araw-araw makikita natin yung wala sa atin, hindi naman po ma-address yung problema. Masisira yung ating pamilya. Bakit? Kasi alam mo naman na hindi natin kaya yung pilit pa rin hinahanap. Alam mo na ito yung kinabubuhay ng mister, ito lang yung kaya, yung posible. Pilit mo hanapin yung iba. Kaya, ano nangyayari? Pagdalasing na lang lagi. Kahit magpupunga ka lagi si misis, hindi ka na lang malilinig. Matatakas ang problema. At nakakalungkot yun sa mga kapatid po natin na gano'n yung nagiging solusyon. Kaya sa mga nalilito po, una, balikan natin ating mga sarili. Kamusta ba ako? Ano ba yung mga nagiging sanhi sa buhay ko para lalo akong mahirapan? Baka lagi lang kasi ako nagre-reklamo, kaya ganito lagi yung pakiramdam ko. Baka lagi na ako naghahanap ng wala, kaya lagi ganito. Napiling ko ako na yung pinakakawawa sa mundo. Pero hindi po, nakakapag-lipstick pa yung iba sa atin. Bagong lipo pa kayo. Paano po yung mga kapatid natin na walang tubig? Paano yung mga kapatid natin na walang tinatira? Kayo po ang lawak-lawak na mga lupain dito. Lagi natin iisipin, may mga kapatid pa tayo mas nahihirapan sa buhay. Dahil tayo, marami pa rin tayo tinatanggap ng mabuting bagay mula sa Diyos. At pangalawa, maging instrumento tayo ng Diyos na magbigay ng pag-asa at matulungan natin sila maging bukas sa maraming bagay sa buhay nila. Pero siguro kayong kapitbahay, may encounter ninyo, nag-aaway sila, o kaya puro reklamo, maging bibig ka ng Diyos. Sister, huwag kang ganyan ng ganyan. Kapatid, huwag kang ganyan ng kumari, huwag kang ganyan ng ganyan. Ate, huwag kang ganyan ng ganyan. May buhay ka, magpasalamat tayo sa Diyos. Malakas ka, magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi ka nagkakasakit, magpasalamat tayo sa Diyos. Kahit paano nakakain ka sa isang araw, magpasalamat tayo sa Diyos. Pag po tayo po ay matuto laging mag-gratitude, may gratitude tayo, magpapasalamat, magiging masaya tayo at magiging magaan ang buhay natin. At dahil tayo laging masaya at magaan ang buhay natin, mas makakatulong po ito para mas maging creative tayo. Para mas magtulong-tulong tayo, mas kumasenso sa buhay. Pag po tayo, alam niyo po pagka po inaral niyo yung mga bawal pamilya, yung mga bahay-bahay, ano yung sikreto bakit sila ay nagiging unti-unti umaasenso sa buhay? Una, marami silang time para magtulong-tulong. Kahit buo sila bilang isang pamilya, sabay-sabay silang nangangarap. At nagtutulungan sila, nagpapakabilan sila, ano ba yung maganda nating gawin? At yun po yung magandang naitulungan pagkaayos yung pamilya. Kaya yun po yung disadvantage pag yung pamilya ay sila dahil sa relasyon. Dahil sa halip na magtulong-tulong, mag-usap-usap ng maayos, nasasayang ang araw, ang oras, ang linggo, ang buwan, na hindi nag-uusap at puro bangayan. Kaya hindi po nagiging productive. Kaya alam niyo po, sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. At ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos, ano ba yung mga maaari natin gawin para maayos natin yung buhay natin. Yung pong maayos na pamumuhay, o yung magarang pamumuhay man na inaasam natin,
Yun po ay hindi babagsak ng Diyos mula sa langit. Pero yun po, tayo po ang magdidesisyon. Gusto mo ba? Kung gusto mo, gustuhin mo. Kung gugustuhin mo, pagtatrabahuhan mo. At yun po ay hindi magsisimula sa magbebenta ko ngayon para kumita at tumubo ng pera. Yun po ay sisimulan natin sa magandang ugnayan sa loob ng pamilya. Dahil hanggat hindi nabubuo tayo, hindi tayo naaayos, mahirapan tayo mag-move forward. Kasi bakit? Uuwi ka pa rin sa bahay mo eh. Kung uuwi ka lagi na lang problema ang nandoon. Walang ka ng kumpiyansa, mawawalan ka ng gana. Kaya unahin mo muna ito kasi itong tahanan mo, itong pamilya mo, ito gagawin ng inspirasyon at motivasyon para lagi mong pagigingin, lagi mong lakasan ang loob mo, lagi mong isipin na hindi dapat ako magkasakit, hindi dapat ako magaling dahil para sa pamilya ko. At yun po yung halaga ng maayos at masayang pamilya. Dahil ito yung mag-lead sa atin para maabot natin ang ating mga pangarap at mithiin sa buhay. Kaya muli po, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, una, magpasalamat tayo sa Diyos sa napakaraming biyaya na ipinagkakaroon sa buhay natin. Sa napakaraming tao na ipinapadala niya para gamitin ang instrumento para tulungan tayo at iparamdam sa atin ang kanyang presensya at ang kanyang mga pagpapala. At ikalawa, idalangin natin sa Diyos na Lord, opo, alam ko nga po naman talaga minsan na mali ako, na hindi pagkukulang ko. Pero tulungan niyo po ako tanggapin ko ito. Kung paano pinanyan ko yung aking salita, tanggapin ko din yung aking kapwa, yung aking pamilya, na sila din ay may kakulangan kahinaan. At Lord, tulungan niyo po kami na bilang isang pamilya sana, sa halip na mauna sa amin ang hindi pagkakaunawaan, maghari na ba yung pag-unawa sa bawat isa sa amin. At ang halip po sana namin bilang isang pamilya, na ayusin ang mga bagay na kaya naman namin ayusin. Pero madalas pinipili namin na pabayaan na lang. Kasi po, kung meron man isang bagay na gusto ang Diyos sa atin, yun ay magkabukulod-bukulod tayo. Sapagkat sila, bilang isang Diyos na may tatlong persona, wala silang ibang ginagawa kung hindi magkabukulod-bukulod upang mas lalong dumalo yung pag-ibig sa kanilang lilim ng tao. At mas matutuwa po ang Diyos kung sa buhay natin ito, bago tayo bumalik sa kanya sa kalangitan, ay naging makabuluhan dahil pinuna natin ayusin yung mga bagay na kaya natin ayusin. So muli po, ipagdasal din natin ang bawat isa. At gayon din naman ang mga tao na hindi nakakalimot na bigyan tayo ng tulong at paalala at ipadama sa atin ang presensya ng Diyos. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nangungusap si Kristo sa atin ng mga salitang may walang hanggang kapangyarihan at kawal ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, may pananalig tayong manalangin. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway makapangyarihan ito ang walang hanggang katotohanan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pag-ibig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtatalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na inakda sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluwensya ng masamang espiritu sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao, naway makinabang sa sinag ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa sandali ng matahimikan, itulog natin sa Diyos ang ating orakan sariling kahilingan. Sa natatanging paraan, patuloy natin idalangin sa Diyos ang mga kapatid natin na dumadaan sa matinding pagsubok
ang mga nalilito, ang mga naguguluhan, ang mga umakasa na magbigay tagampanin sa loob ng pamilya, ang mga kabataan na nalilito, naliligaw ng landas, ang hindi mga nakapag-aaral, ang ating mga kapatid na nasa loob ng pigitan, ang mga kapatid natin na walang matirahan, ang mga walang trabaho, ang mga nawawalan ng pag-asa, ang mga nakakaramdam ng pagkakin ng ibang tao at ng lipunan, at ang lahat ng nalilimutan at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang lahat ng ito'y aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sulit mo, Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at gunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, hindi ko handog sa iyo. Patnubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, pagligtas at lima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat at kaligtasan ko. Manalangin kayo mga kapatid upang mapaghahat natin ay Tayo ng Diyos ang tayo. mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaburihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang palay. Awa naming lumikha, ipagkaloob ng marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Naapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na San Justino ay parangalan, sa ikapanalik namin may pinanindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na nagkakaya ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay lumanak, hindi dahil sa katatag ng ligtas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyong kalampilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa kanyang bibig. Ama naming banal, ikaw ang bukanan ka ng kabanalan. Kahit sa pumalitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at kulo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinitis ang pusong loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun. Inibot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagpangin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya sinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalit ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbahang nilaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at sa Antonio na aming Obispo at ang kanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang suli-muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloy sa iyong kaliwanagan, kawan mo pagkitapatin kami lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isa na siya ng kanyang esposo, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kaligod-lugod sa iyo. May pagdibong naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papurihin sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa pamamagitan, sa tagubilin naman magagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ganyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami nadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungkayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos,
pagpapala ng mga inaanyayahan sa kaniyang bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ang siyang pumunta sa ating puso at kaluluwa at siyang nagtulong sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, kailan pa man sa puso't diwa tayo'y magkawalan. Magkalang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay Diyos ay pag-ibig. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin kapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa banal na pakinabang, ay dumalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martiras sa Agustino. Kami manatiling tumatanaw ng unang kaloob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanda. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Pagpalain nawa kayo ng magpangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang Amen. banal na misa ay atin ang naialay, malimay tabilay ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos. At sino man ang nakukuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay magpananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling na
nangyari po ng ating picture taking, doon na po saan tayo magpipicture taking sa, sa may rice mill. Kaya po tayo ay pupunta na po tayo sa rice mill para ganapin po yung ating pong programa. Sinayin ang sound system. Asa si mga Brad Mario? Siya, ikaw muna mag-video doon. Mag-base mga ako. Balikan, stop mo muna. Jeanette. Bilisan nyo, abay mainit. Ha? Dadalhin pa lang yata. Wish ka na ba yan mo nga? Labang payong dyan. Diyos ko, napakainit din ah. Busa mo.
dagat yan, mal.